Mami Onyx, sadyang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan ipinakita at ipinadama ko kay Cherry ang aking pagmamahal, atensyon at kalinga sa kanya bilang aking asawa at magiging ina ng aming anak, Mami Onyx, saka din siya pumanaw. Minsan, Mami Onyx, naitanong ko sa aking sarili, malas ba akong magmahal? Dahil kung kailan ako magmahal ng isang tao, saka din ako iiwan. Subalit, Mami Onyx, nung matapos ang 40 days ni Cherry, kinausap ako ng kanyang mga magulang. Ibigay lang daw nila ang mana ni Cherry sa akin kung ibigay ko sa kanila ang aking anak. Hindi ako pumayag, Mami Onyx, at hindi ko kailangan ang mana o pera nila. Ang malaga sa akin, ang iniwan ni Cherry sa akin, ang aming anak. Kaya nagdesisyon ako, Mami Onyx, na sumama na sa aking ina pabalik ng probinsya kasama ang aking anak. Kaya ay, anak. Ma, good morning. Ang aga mo naman gumising. Aga mo naman yan. Ano ba yung iluto mo, ha? Nagtaka ako kung sino yung nag-ano dito sa kusina. Yung bata tulog pa. Ano balak mo ngayong araw na to? May pupuntahan ka ba, ha? Wala naman, ma. Pero balak ko mamaya si Joshua. Gusto ko sanang dalhin siya sa park. Ikaw ba, ma? Gusto mo bang pumunta sa park kasama namin? Ay, hindi pwede, anak. Pupunta ako sa tindahan. Kundi porket may mga tao na tayo doong nagtatrabaho, ay kailangan talaga hands-on pa rin ako doon. Iba pa rin yung nandoon lang ako, nagtingin-tingin, nakaupo. Mas mainam pa rin ang hands-on. Baka sa linggo, magsimba tayo. Tapos, maglakad tayo sa park o di kaya, punta tayo ng mall. Sa palagay mo, anak, matagal na rin hindi tayo nakapagbanding. Ay, simula nung umalis ka, papuntang Cebu. Buti naman at napagdesisyonan mo na pumarito na sa atin. Mas maganda na dito lumaki si Joshua. Ay, nako. Masayang-masaya ako, anak, na nandito ka na. At maraming salamat sa iyong sakripisyo, ha? Ma, hindi yung sakripisyo. Kinailangan lang talaga ng pagkakataon at ng panahon na umalis ako dito sa lugar natin. Para naman matubos yung dapat matubos at kung ano man yung takbo ng panahon ngayon, kung ano man yung itinakbo ng aking buhay, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil alam ko mayroong rason ang lahat. Tiwala lang tayo sa Diyos, ma. At tama, ma. Mas mainam na dito lumaki si Joshua. Ang akala siguro ng magulang ni Cherry ay hindi ko kayang alagaan, buhayin si Joshua kaya pinapapili nila ako, pera o si Joshua. Siyempre ang anak ko ang pipiliin ko. Mga mayayaman talaga. Pera-pera lang ang iniisip. Akala nila mabili sa pera ang lahat. Ay, hayaan mo na. Ang mahalaga ay pinili mo si Joshua at nandito tayo ngayon. Abay, siyempre, mapalaki natin ng tama si Joshua. Magabayan natin siya ng tama. At pakunti man ang kita natin sa tindahan, maibigay naman natin siguro ang kanyang pangangailangan. Hindi ba, anak? Oo naman, ma. Siyempre. Anak, umiyak si Joshua. Gising na. Magtimpla ka lang dyan at puntahan ko muna si Joshua. Si mama talaga.
Ang bilis pagdating kay Joshua. Oh, andyan na. Andyan na ako. Anak ko. Baby, huwag kang maingay, baby Joshua. Huwag kang umiyak. Magsitayo na po ang lahat. Ma, bigyan mo kay baby yung dede niya. Manalangin tayo. Oo, sandali lang. Kukunin ko sa bag. Ama naming mapagmahal, ibagalo mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Ay, nakapagsimba rin tayo. Salamat naman sa Diyos at hindi umiyak si baby. Joshua, tulog na matulog si Joshua. Ano, pupunta ba tayo sa park o pupunta tayo sa mall, ha? Joel, Diretso na lang siguro tayo uwi, ma. Hindi na tayo muna pupunta sa park o sa mall. Saka na lang. Tulog si Joshua. Kawawa naman kung hindi makumpleto yung tulog niya. Baka mag-aalboroto ito. Buti kanina nasa simbahan tayo. Hindi natuloy yung iyak niya. Halika na, ma. Pasok na tayo sa sasakyan. Nasya, sige anak. Tara. Ma, pasok ka muna. Para ibigay ko sa'yo si Joshua. Mag-seatbelt ka muna. Sige anak. Pasok muna ako. Akin na si Joshua. Bigay mo na sa akin. Ito, ma. Tulog na tulog. Isara ko na to, ma. Isara ko na ang pinto. Sige, anak. Sandali, anak. Sandali lang. Bakit, ma? Nakita mo ba yung babae na nakadress ng dilaw? Yung merong lace na puti yung laylayan ng dress niya. Si Shaira yan Saan, ma? Saan? Nakita mo ba yung balon na hawak ng bata? Tapos yung katabi ng bata, yung babae na nakadress ng dilaw. Si Shaira yan. Hindi ako magkakamali. Si Shaira yan. Shaira? Oo, si Shaira. Sige, ma. Isarado ko na tong pintuan ng sasakyan, ma. Nasya, sige, sarado mo. Si Shaira nga. Pero kung nagsisimba sila kasama ang anak niya, malamang kasama din yung asawa niya. Lalapitan ko kaya? Huwag na lang. Hindi pa rin nagbabago yung kagandahan ni Shaira. Bakit ganito yung naramdaman ko? Mahal ko pa siya.
lapitan ko. Huwag na lang. Anak, kung tatayo ka lang dyan, walang mangyayari sa'yo. Lapitan mo na para malaman mo rin kung anong gusto mong malaman sa kanya at mag-usap kayo ng maayos. Abay, naghiwalay kayo ng wala sa tamang paghiwalay. Mag-usap kayo. Nandyan ba yung asawa niya o wala? Mas mainam nang mag-usap kayo at mayroong closure. Sige na, lapitan mo na. Huwag na lang, Ma. Uwi na tayo. Hindi na kailangan na lapitan ko siya. Sige, papasok na ako sa sasakyan, Ma. Joel? Joel? Shaira. Kumusta ka na? Kumusta ka na, Joel? Hindi mo ba ako kukumustahin? Shaira. May dapat ba akong kumustahin sa'yo? Pinagtaksilan mo ako. Kinalimutan. Sinaktan. At nandyan yung pruweba. Malaki na siya. Kukumustahin pa ba kita? Ha? Ako? Nagtaksil sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Shaira!